ang lahat ng sobra ay hindi maganda. Kung need mo man i-respect ang mga artists as syempre para sila privacy. Fanatisismo ang isa sa mga nakaugaliang kasanayan ng karamihan sa mga Pilipino. Fangirl at fanboy naman ang tawag sa mga taong labis ang paghanga sa mga sikat na muka sa industriya ng telebisyon, media at entablado. Normal kung tawagin ang paghanga sa isang idolo. Ngunit ang sobrang paghanga sa isang tao ay maaaring magresulta ng labis na kapahamakan. Upang mamukadkad ang isang bulaklak, kailangan nito ng balanse sa pagitan ng araw at ulan. Kagaya rin sa fanatisismo, mahalaga ang balanse sa pagitan ng paghanga at pagrespeto upang mapaunlad ang relasyon ng bawat tao. Ngunit nababalanse nga ba ang paghanga at respeto ng mga Pilipino? Iniidolo ko po yung ngayon is yung si Henry Cavill ba. Iniidolo kasi ko siya kasi kasama ko siya sa ano naman. Similar kami po ng hobbies na pina-follow ko. So, I've been a fangirl sang dugay na, pero sa as of now, hindi na gid masyado gid bala. So, syempre ang mga ginanok man is mga bands like Ben and Ben, River Maya, kag mga solo artists. Maging fanboy, no? Naalala ko nung 90s kami kasi may mga boy band naman tulad ng Backstreet Boys, Muffets, pero yung mga girl group nun, mga Spice Girls. Ayan, gusto ko yung paraan ng pagkanta nila. Kasi Nagsimulang umusbong ang K-pop sa Pilipinas noong mga huling bahagi ng 90s, kung saan kabilang dito ang mga sikat na grupo tulad ng Blackpink at BTS. Sa patuloy na pagbabago sa industriya ng mga artista sa Pilipinas, nakilala ang K-pop group BINI na sumikat sa kanilang kanta na Pantropiko, kung kaya't ang kanilang tagahanga ay umabot sa 55,000. Ayon din sa pag-aaral ni Tabuena, ang hiling ng mga Pilipino sa musika ay malaking bahagi ng kanilang kultura, kung saan ang pagbili ng merchandise, albums, lightsticks at pagdalo sa mga concerts ay patunay na isang pagiging tagahanga. Bagamat naging matagumpay ang pag-usbong, naging maayos nga ba ang epekto nito? Ayon sa Jadawan nitong 2020, ipinakita sa pelikulang Fangirl ang representasyon ng bawat babaeng humahanga sa kanilang iniidolo. Nang dahil dito, hindi naiiwasan ang pagkakaroon ng war on fangirls, kung saan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa bawat kababaihan. Kung kaya't hindi may pagkakaila na mayroong mga fangirls at fanboy ang gumagawa ng sexual, pang-aabuso at obsesyon sa kanilang hinahangaan. To be honest, parang extreme na yan sila. Kasi ang gumagawa na sila ng something sort of illegal na bala na gawain. Kasi private life na yan ng idol nila. inspirasyon sa'yo patungo sa kabutihan. Kaya maganda na inidolo mo sila kasi gusto mo mapabuti lalo. No? Pero kung ang fanboy na ito, fangirl, ay nagdulot ng kasamaan sa'yo para maging magulo at para manakit ka, ay teka lang. Kailangan mong balikan ulit yung iniidolo mo. O ikaw mismo bilang fanboy at fangirl, nasa tamang direction ka ba? Nasa tamang landas ka ba sa pagpa-fanboy na ito? The fanboys and girls, they tend to obsess. So meaning it's not love already, but obsession. So however, we can teach them to be able to control their emotions and also to have they have a discipline in themselves. Ang paghanga ay isang normal na emosyon na hindi dapat ikahiya. Pagkos sa bawat kilos natin, mahalaga ang limitasyon. Batid man sa karamihan na ang fanatisismo ay normal na bahagi at kadalasan na nangyayari, bata man o matanda. Ngunit ang labis na pagkahumaling sa isang tao ay magdudulot ng matinding kapahamakan sa bawat tao. Ang fanatisismo ay hindi nangangahulugan pagtali sa sarili sa kanilang iniidolo, ang natatanging paraan upang matawag na tagahanga. Kaya sa bawat paghanga, dapat mayroon rin katumbas na respeto sa bawat Pilipino.